Magandang araw mga bata. Halina't samahan niyo ako sa isang kwento ng tapang, tiyaga, at karunungan. Ang ating bida ay isang mabait ngunit matigas ang ulong kalabaw. Ang pamagat ng ating kwento ay, si Kalabaw at ang Malaking Ilog. Sa isang malawak na nayon sa gilid ng bundok, may isang kalabaw na nagngangalang Kaloy. Si Kaloy ay kilala bilang pinakamalakas at pinakamatapang na kalabaw sa buong baryo. Ngunit bukod sa lakas, kilala rin siya sa pagiging mayabang at matigas ang ulo. Tuwing umaga, siya ang unang gumigising para magsaka. Wala siyang inuurungan. Kahit init, ulan, o putik, kayang-kaya ni Kaloy. Pero, may isang bagay siyang kinatatakutan. Ang malaking ilog sa dulo ng nayon. Mabilis ang agos, malalim, madulas ang mga bato. Isang araw, napabalita na sa kabilang ibayo ay may maslunti ang palayan. Kailangan lang tumawid sa ilog. Gusto ni Kaloy makarating sa kabilang ibayo para makatulong pa sa ibang magsasaka. Pero, paano siya tatawid? Hindi siya marunong lumangoy at natatakot siya sa agos. Lumapit siya kina Lola Maya, ang matandang kalabaw, at kina Kuneho, Kambing, at Manok, ang kanyang mga kaibigan. Ano ba yan? Napakababaw naman ng ilog. Hindi ko kailangan ng tulong. Kayang-kaya ko to. Kaloy, ang tapang ay di lang sa katawan, kundi pati sa pag-amin ng kahinaan. Huwag mong maliitin ang ilog. Ngunit umiling si Kaloy. Mas malakas ako sa agos. Hindi ko kailangan ng tulong. Kinabukasan, tumungo si Kaloy mag-isa. Walang paalam, walang kasama, at doon niya nakita ang malawak at rumaragas ang tubig ng ilog. Wala to. Isang hakbang lang, tatawid na ako. Pero pagkasayad ng paa niya sa bato, nadulas siya. Bumagsak siya sa malamig na tubig. Tinangay siya ng agos. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Manok at tinawag si Kambing at Kuneho para tulungan siya. Pag-ahon ni Kaloy, sugatan siya, hindi sa katawan kundi sa pride. Akalain mong muntik na akong malunod dahil lang sa yabang ko. Lumapit si Lola Maya. Anak, hindi masama humingi ng tulong. Ang tunay na lakas ay nasa puso at isipan. Mula noon, araw-araw ay nag-e-ensayo si Kaloy kasama ang kanyang mga kaibigan. Tinuruan siya ni Manok ng pagkilos ng magaan, ni Kambing ng balanse, at ni Kuneho ng pagtalon sa tamang oras. Pagdating ng linggo, handa na si Kaloy. Bitbit ang lubid na gawa ni Kuneho, balanse mula sa ensayo ni Kambing, at panalangin mula kay Lola Maya. Tumawid silang magkakasama. Ngayon alam ko na, hindi ko kailangang mag-isa. Mas matibay ang loob kapag may kasama. Pagkatapos ng ilang hakbang, nakarating sila sa kabilang ibayo. Lunti ang land iyan. Malawak. Maganda. Sa bagong palayan, mas dumami ang ani. Mas marami ang natulungan ni Kaloy. Pero ngayon, hindi na siya mayabang. Lagi na siyang handang makinig, tumulong, at tanggapin ang payo ng iba. Ngayon alam ko na, ang tunay na lakas ay nasa kababang loob. Mga bata, anong natutunan natin sa kwento ni Kaloy? Huwag maging mayabang. Matutong makinig sa payo ng mas nakatatanda. Humingi ng tulong kung kinakailangan. At higit sa lahat, ang tunay na lakas ay nasa kababang loob, pagtutulungan, at katapatan sa sarili. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam mga bata.